puspusin ka ng magbanay ng Espiritu sa mga oras na ito. Kaya pumili siya sa buhay mo ngayon. Malaya kang magtaas ng iyong mga kamay, ipilit ang iyong mata, at isipin mo, makaharap mo siya sa mga oras na ito, at malaya kang kausapin ang ating Panginoon Diyos ngayon. Maaari ka malalang sa kanya sa mga oras na ito. Yes, Jesus, Amen. Ang Diyos na ang mga kinsa sa ginagawa, isipin
narito Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid na narito Panginoon, ay niligtas mo na Panginoon, wala sa puso ng Kalbaryo na dahil. Kaya sa Panginoon, walang hanggang papuri ang nangyari ang sa'yo Panginoon. Salamat ko lang yan sa kaligtasan Panginoon, na binigay nila sa akin. Hindi man kami narapat na Panginoon, kasi kami ay marunong Panginoon sa iyong Kalbaryo. Pero Panginoon, pinatawag mo na kami Panginoon, nilinis mo na kami Panginoon. Kaya ako Panginoon, narito ko ngayon, at patuloy ka rin nililigtas sa anumang mga pagsubok ng pagkakasal. At mga kapatid, sa mga tuloy kahina ng iyong Espiritu ang Panginoon. Kaya sa mga kami, Jesus, ikaw po mga aking tatas, sa mga oras na ito.
Panginoon. At susundan namin, Panginoon, ang iwalat wala ng lahat. At ang lahat ng mga pagpuli at kami, Panginoon, iyayain natin. Hindi na makapunta kami. Kaya Panginoon, dahil niligtas ng mga sabihin mo sa katawan mo, kaliwat kanan, tingnan mo muna yan. Humihinga ka pa ba? Yan, ba yan. Sabihin mo, kapatid, you are blessed and highly favored. Kapatid, you are blessed and highly favored. Kalapakan ko namin. Hallelujah. God is so good. Ayan po, consecration. Precious? Kaya mo ba? Bago sila, kuya? Okay, tinatawagan ko yung mga ibang kabataan na nag-practice kahapon. Jethro? Bago tayo makinig ng salita ng Panginoon, kumusta na po ang bawat isa? Kumusta na po ang bawat po ba? Ayan, kumusta isang linggo? Sinubok? Sinubok po ba? Ayan, ayan, ito lang siya. Sinubok po ba? Amen, pero nagtagumpay. Nagtagumpay po ba? Yes, nagtagumpay. Palapakan natin ang Panginoon.
Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sunod niyan, kailangan namin na meron ng dalawang youth na sasayaw. Dalawang children na lang para sa tambourine. Para habang may person worship dito, nag-worship, may sasayaw ng tambourine. Kaya, unti-unti lang. Napakabuti ng Diyos. So last time, ang topic natin ay kalinhaga ng, ano yun? Sun, moon, and stars. Araw, buwan, at bituin. Tama po ba? So saan ba ang araw, buwan, at bituin? Sa lupa ba? Sa langit. Physically, nasa langit. Kayo po ba pag sobrang dilim, tapos walang sa gabi, sobrang dilim, walang ilaw. Tapos pagtingin mo sa langit, sa taas, walang bituin, walang buwan. Ano ang pakiramdam nyo? Malungkot. Malungkot, diba? Pero kung makakita ka ng bituin, alam mo iba, diba yung bugis niya, yung kanyang formation, diba? Nakaka-relax. So yan po, magdagdag lang po ng bako dito sa gilid para sa lahat. So, pakibasa. The figurative heaven and earth. So, ano po talinhaga ng langit? Talinhaga ng langit at lupa sa loob ng Biblia. Kasi may physical na langit. Tama po ba? Pagtingin mo sa taas, ano sabi mo dyan? Yan ay langit. Di po ba? Physical. Saan ang physical na lupa? Physical na lupa, saan? Yung tinatapakan mo. Yan ang physical na lupa. Pero meron din spiritual na langit at spiritual na lupa. Ang nakakarating doon sa spiritual na langit, si Apostol Pablo. Si Moses. At sino pa isa? Si Apostol John. So ngayon, tingnan po natin ang tayo po muna manalangin. At yung Diyos, God, salamat po sa umagang ito. Salamat sa Panginoon na kung saan kami yung pinagtipon-tipon upang purihin ka sa Panginoon ng God. Ngayon, Panginoon, sa oras ito, God, patuloy na kami pangunahan at linis po ang puso at isipan na kung saan sa mga salita mo ng aming mapakinggan, ito ay magiging kalakasan, kagalingan ng aming pisikal at spiritual na katawan, Panginoon. Holy Spirit, bigay niyo po kami ng kaunawaan, Panginoon God. Sa
sa salita mo na aming pag-uusapan ngayon. Pag-aaralan kayo lahat at isilin niyo po ito sa aming puso't isipan upang magawa namin ang iyong kalooban. Ito pang aming dalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, ibig sabihin ng heaven, sa spiritual na heaven, sa physical na heaven ay, ano ba? The tabernacle of the chosen people. Ano ba yung tabernacle? Ano po ba yung tabernacle? Ano ba yung tabernacle? Ang tabernacle ay simbahan. Tama po ba? Yan ang tawag ng unang panahon, Old Testament. Tabernakulo. Tapos ang earth, ano yan? Flesh. Tingnan natin sa salita ng Diyos bago tayo maniwala. So last week ito yun. Sun, moon, and stars. So sun, ano yung lalaki dito? Shepherd. Pastor yan. Moon, yung mga nangangaral sa labas. Yung makikita mo sa palengke, sa kanto, tawag sa kanila, evangelist. Star yan yung mga member ng congregation. So, tingnan natin. So, ito, the last week na natin ito, dito tayo sa taas. So, tapos, ano ba yan na leader yan? Itong mga taong to ay sumusunod saan? Sa kasi last days, pagdating kasi ng last days, meron silang isang tao na tatayo, napakagaling niya, naghihimala din siya. Nagpapagaling siya, nagumubuhay siya ng patay. Tapos, ano ba ng tao? Dahil ang tao mga magmag, walang sa kaunawaan, di ba? Meron lang dyan sa kanto, magpapagaling. Di ba may magpapagaling agad? Tama po ba? Ito ang mangyayari sa huli sa panahon natin ngayon. May mga ngaral, tapos, susundin na maraming tao. Pag kulang ka sa kaunawaan ng salita ng Diyos, patay ka. Tama po ba? So, kailangan natin ng knowledge of the truth. Bakit? Kasi kung kulang tayo sa kaunawaan, kung sino mag-arrest dyan ng naral, susunod tayo. Tama po ba? Pag sinasabi nila, sambahin mo yan, sasamba ka talaga. Bakit? Kasi akala mo siya yung tama. So, heaven and earth. Sa Colossians, chapter 1:16, God created all things. Tama po ba? God created all things. Basa? Mami, iyan sa mga pagkakas sa labas. Pati siya na mapasok mo dito. Ang sabi dyan, for by him all things were created. Sa pamamagitan niya lahat ng bagay ay nalikha. Things in heaven. Ang sabi dyan, on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. So ganun ka makapangyarihan natin Diyos. Walang ibang Diyos na kagaya sa Kanya. Si Satan, tagasira yan. Tama po ba? Ang trabaho ng demonyo, sisirain niya ang pamilya. Sisirain niya ang relasyon ng bawat isa. Sisirain niya ang bayan. Sisirain niya kung ano ang mga makadiyos na grupo. Kaya mag-ingat po kayo. So ito ang Diyos natin. Sino sa inyo may problema? Di ba lahat tayo may problema? Tama po ba? Minsan nagkakasakit, tama po ba? Pero kung titignan niyo ang verse na to, kaya niya gumawa. Di ba? Kaya niya lumikha mula sa wala. Ganun ang Diyos natin. Pag ikaw may problema, sinupuntahan mo. Lord Jesus, sabi mo, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Pagalingin mo ako. Kung may problema ka, ayusin mo ang problema ko. Tama po ba? Ganun ang Diyos natin. So dito sa topic na ito, ang Diyos ay lumikha ng physical at spiritual realms. Mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Yan ang nilikha ng Diyos. Agree ba kayo doon? Sabi mo, spiritual realm. Sabay-sabay, spiritual realm. Dito nakatira ang Diyos at mga angels.
Ito ang physical realm. So, tingnan mo katabi mo. Ito yan, earth yan, physical realm. Dito nakatira ang mga marites. Dito nakatira. Dito nakatira yung mga anak ng Diyos. Dito nakatira yung mga tao. Ano yan? Physical, spiritual realm. Tingnan natin sa 2 Peter chapter 3 verse 7. Basa. Okay, tingnan po natin. Lahat ba ng bagay may katapusan? Amen. Even our lives, hindi natin alam kung kailan tayo matatapos. Tama po ba? So, ang lahat ng nandito ay matatapos talaga yan. Sa panahon na ngayon, kung maabutan natin o hindi, ang sabi nito, by the same word, at the present heaven and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly men. Amen. Ito sa 2 Peter chapter 3 verse 7, ano ba ang masisira dyan? The present heavens and earth. Ano yung present heavens? Ano sabi sa Biblia, sa Revelation 21, the first heaven had passed away. Ano yung first heaven? The present heaven. First and present. So, tingnan po natin sa loob ng Biblia. Pag sinasabing present heaven, yung tinitirhan natin yung mga people, mga tao sa panahon ngayon, ay huhusgahan ng Diyos. Tama po ba? Reserved for fire. Pero ang mga Kristiyano, na tunay na sumusunod sa Panginoon, hindi ma-judge ng apoy. Tama po ba? Hindi mapupunta sa impyerno. Although, mamatay tayo physically, pero hindi tayo mapupunta sa impyerno. Pag tunay tayo mananampalataya, sumusunod tayo kay Kristo. Tama po ba? Yun lang mga tao na wala kay Kristo, judgment sila at destruction. Kasi ungodly men. So, ang sabi sa Biblia, ang judgment saan nagmumula? Anong uuunahang i-judge ng Panginoon? Ang pamilya ng Diyos. So pagdating ni Jesus, hahatiin niya. Mismo saan yung sa Matthew, kung saan may naghagis ng lambat saan? Sa Matthew 13, sa ilog o sa dagat, nakahuli na maraming isda. Tama po ba? Yung bad fish, nandun na sa basket yun. Kinuha ng tao yung mga isda na hindi mapakinabangan, hindi makakain, binalik saan? Sa dagat. Ganon din mangyayari pagdating ng oras. So mabalik sa dagat, sa world, destruction ng doon. Sabi dito sa 2 Peter 3:7, present heavens and earth destroyed. Pagdating ng oras. So mga tao na nakatira ngayon, spiritually, pag hindi sumusunod sa Panginoon, destroyed. Yes, present heaven yan. So tingnan natin si John. Kilala niyo ba si John? Si Apostle John? Hindi yung kapitbahay nyo. Meron pa yung kapitbahay na John? Nandyan lang. Sa Revelation chapter 4 verse 1 to 2, John went up to God's throne and heaven. So ano tingnan natin si John? Ano nangyari kay John? Sige, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Si Apostle John, siya yung sumulat ng
Binigyan siya ni Jesus ng revelation. Sabi ng Diyos sa kanya, isulat ko ito. So, ang sabi ng Diyos, napakaganda pagsabihin ng Diyos, come up here. Napakaganda pagsabihin ng Diyos, halika dito. Tama po ba? Pag ang Diyos magsabi sa'yo, halika dito, ibig sabihin, langit Diyos. Tama po ba? Pero pag demonyo magsabi sa'yo, halika dito. Langit ba yun? Patay ka. Diba? Pag sinabi ng Diyos, halika dito, sabi ng Diyos kay John, halika dito. Ano nangyari? And I will show you what must take place after this. Ano ang nangyayari pagkatapos nito, after this. At once I was in the Spirit, and there before me the throne in heaven. Nakita niya po sa John yung langit, spiritual na langit. Yung iba nakita ng langit pag nakainom, nakadroga, wow, heaven. Diba? Pero nakita niya po sa dyan, spiritual na langit na kung saan nandun yung mga angel 24/7 nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. So ito yung final destination ng mga Kristiyano. Langit. Amin po ba? Lahat ba tayo gusto pumunta doon? Yes! Diba? Kaya nga tayo nagsimba. Kaya nga tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya nga tayo na kung saan gumawa ng mabuti, nag-share ng salvation sa tao. Nag-share na kung saan, pag may tao makasalan, sabihin natin, magsisisi ka at tanggapin mo ang Panginoon Jesus para ikaw ay pagdating na oras makarating din sa langit. Ito yung final destination dapat natin, langit. Hindi langit-langitan lang. Hindi na nalasing o nagsusuruga para kunyari pansamantalang langit ang napuntahan. Pagkatapos ng tama ay wala na. Pero ang langit na kusang pinangako ng Diyos, walang gutom doon. Kung ikaw ay iyak na iyak dito sa lupa, pagdating sa langit, ang sabi doon, si Jesus mismo ang magpahid ng iyong luha. Siya na rin ang araw, kaya wala ng miracle doon. Hindi ka na magabayad ng miracle. May buka na rin doon. Wala ng water district. Di ba? Dito sa lupa, talaga naiinis tayo, nagagalit. Yan ang hope natin. Tandaan mo. Tandaan natin, bawat sa atin dapat makarating dito kagaya ni Apostle John. Akala niyo ba sa Apostle John kahit nakita niya ang langit? Hindi ba siya nahirapan dyan? Bago si Apostle John na kung saan umakyat sa langit, alam mo ginawa niya yung sa persecution? Si John ay binugbog, sinaktan ng todo. Tapos, nilagay pa sa kumukulong mantika. Kaya niyo ba yun? Yung nandun na siya sa kumukulong mantika, dahil hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang buhay, nakaalis siya doon at nabuhay pa siya. At nasulat niya ang buong revelation. So tayo, nasasaktan. Tama po ba? Naiinis. Pero sabihin mo sa katabi mo, magpapatuloy ka. Amen. So Matthew chapter 6 verse 9 to 10, sabi doon, our Father in heaven, sabi doon, your will be done on earth as it is in heaven. Physical, heaven is spiritual. Basahin sa natin. Ready to go? So our Father, saan ang Father natin? Nasa langit. Ganito ba kayo manalangin? Napakagandang panalangin ko kasi nandito na lahat. Pero sabi, our Father in heaven, hallowed be your name. Sabi ka, pag sinasabing hallowed be your name, you are worthy to be praised. Karapat dapat ang tuloy ng iyong pangalan. Sabi ko, your kingdom come. Saan? Your kingdom come, karayaan mo saan? Darating saan? On
langit. Ano ba yung lupa? Anong lupa? Earth. Figurative ng lupa. Ang galing talaga. So, figurative ng lupa. Ano yan? Flesh. Kaya pag nalaga, Lord God, pumasok ka sa buhay ko. Ikaw ang mag-drive sa buhay ko. Ganito physically, nandito ang Diyos. Tama ko ba? Pero ito, let your kingdom come sa personal mo na buhay. Let your kingdom come on me. In me. Na para lang sa langit. Dahil kung saan, sa Exodus chapter 25, verse 8 to 9, sabi doon, pinagawa si Moses ng tabernakulo, ng simbahan, na kung saan nasabi ng Diyos, doon ako manahan. So ngayon, sino ang simbahan ngayon ng Panginoon? Ang sabi sa 2 Corinthians 3, tayo ay templo ng Diyos. Personally, ikaw, ako, ay simbahan ng Diyos. Tama po ba? Nandito siya. Kaya, on earth, flesh, para lang sa langit. Tignan mo. Isipin mo pag ang Diyos, ang kaya ng Diyos bumaba sa lupa. Ano meron sa lupa? Sa time ni Adan. Yung di pa sila nagkasala. Di ba? Sa time ni Adan, hindi ba nakasala? Di ba napakaayos? Napakasaya. Parang araw-araw nag-uusap ang Diyos at ang tao. Dito ba? Kaso nga lang, nagkasala sila. So, ano nangyari? Nahiwalay. Nagkaroon ng pagitan. Kaya dumating si Jesus ang nagpipil dun sa gap. Si Jesus yung nagpipil sa gap, parang dito. Kung wala to, imaginary, wala to siya. Ito yung tao, ito ang Diyos. Dahil wala yan, makarating ka sa langit? Hindi. Si Jesus yung nagpipil ng gap para makarating ma-restore ang tao. Kaya kung ang karya ng Diyos hindi bababa sa tao o sa lupa, chaos yan. Distraction yan. Tama po ba? So, paano masabi doon sa 1 John 5:19? Ang itong mundo daw natin ay, sabi sa Biblia, ay pansamantalang ang demonyo ay gumagawa ng kasamaan. Tama po ba? So, paano ba natin malaman na ang demonyo talaga ay gumawa ng kasamaan sa lugar natin? So, ang cellphone mo, subukan mo iwanan doon sa labas. Pagbalik mo, doon sa highway, o wallet mo, o yung bahay mo, buksan mo. Sa palagay ko kaya, pag natulog ka ay nandun pa kayo mahalang gamit mo. Yung cellphone mo, yung wallet mo, yung motor mo, ilagay mo sa labas, dadun yung susi. Sa palagay mo kaya, pagbalik mo, pagkakit mo dun sa taas, nandun pa rin ang cellphone mo, o wallet mo, or something na valuable para sa'yo. Nandun pa ba? Sumakay ka sa jeep, tapos ang cellphone mo, ilabas mo dun sa bintana. Yung gold mo na earring, ilabas mo dun sa bandang bintana. Ganon ka rin ba? O kwintas mo. Isa lang patunayan na kung saan ang demonyo at work. Tama po ba? Kahit anong oras, talaga naman, lumabas ka. Pag hindi ka mag-iingat, patay ka. Pero pag ang karya ng Diyos ay bumaba sa lupa, kapayapaan. Tama po ba? Ibig sabihin, pag dito sa Mendes, lahat ng tao ay maging Kristiyano, parang langit na rin yun. Tama po ba? Kung may maiwanan ang gamit mo, babalik talaga yan.
Kaya sabi ko dito, pag may maiiwan dito, sabi ko, basta mga bata dito, hindi yan nangunguha. Tama po ba? Minsan mga gamit dito nakakalat, pero ang mga bata na nandito nagsisimba, hindi sila nangunguha talaga. Pero pag sa labas, iwanan mo, ang gamit mo, mapahaliluya ka na lang talaga. So, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa loob ng Biblia, ang inaasahan natin na tayo dapat ay manahan sa ating buhay, manatili sa Panginoon. Sa Exodus chapter 8 verse 9, sabi din, basahin natin. Then make me a sanctuary for me, and I will dwell among them. Make this tabernacle and its furnishing exactly like the pattern I show you. So si Moses, sabi ko sa inyo kanina, si Moses ay pinagawa ng isang simbahan na kung saan doon bumaba ang Diyos. Sa panahon ngayon, tayo yung simbahan na yun. Tama po ba? Ang buhay mo, ang katawan mo, ay templo ng Diyos. Saan nakasulat ang salita ng Diyos? Sa puso mo. Bakit? Noong unang panahon, sinulat ang salita ng Diyos sa bato. Dalawang tapyas na bato. Tama po ba? Ang puso mo, ganun din. Ganun ang puso mo. May nukis na ganun, parang tapyas na bato din. So, dyan nakasulat. Sa Isaiah 64 verse 17, basa? So sa Isaiah, bakit ang sabi ng creation of heaven and earth? Former things will not be remembered, nor will they come to mind. So sino ang unang heaven and earth doon sa time na to? Yung mga Israelita. Tama po ba? Kaso wala ano nangyari sa kanila? Sila ay nagtaksil. Although mayroon sumusunod doon, may mga tinatawag na limnat, karamihan sa kanila ay hindi sumunod sa Panginoon. Kaya sabi na mag-create siya ng heaven and new earth. Bagong mga tao ulit. Pumipili ulit sila mga bagong pamilya para sumunod sa Kanya. Kaya the former things will not be remembered, nor will come to mind. Kasi pag sinasabi, anong ugali ng Israelita noong unang panahon? Grabe ang gulo nila. Tama po ba? Noong una, tama. Habang tumatagal, nawawala. First heaven, sila yung mga first heaven. Pagdating ni Jesus, nag-great ulit si Jesus. Tama po ba? Kasi ngayon may tinatawag na yung heaven bago tayo. Mga rimna. Kaya kung titignan natin, pag ang mundo talaga sisirain ng Diyos, paano sabi sa Romans, na kung saan meron siyang pinili, bagong pinili. Ano ang titirhan kung sisirain ng earth na to? So wala na, di ba? Kung ang literal na lang na buwan, babagsak sa lupa, ano mangyari sa paano natin? Wala. Ang literal na star, ilang stars yun? Millions. Isa lang babagsak sa lupa dito sa ating earth, wala na. So walang matirang tao. So ibig sabihin, sa loob ng Biblia, ang habits nila masisira o earth, yung mga tao na nakatira sa earth. Tama po ba? Ilang millions of years ng earth natin? So basa, Isaiah 66 verse 22. Yan tayo dapat. Ito tayo mag-endures. Will endure before me, declare the Lord, so will your name and descendants endure. Maipangako po ba na ikaw at ang iyong mga lahi pa pagdating ng oras ay manatili sa Panginoon? Maipangako ba yun? Yes or no? Bakit hindi ka makaupo? Kasi gagawa ka lang na. Maipangako mo ba na ikaw, ngayon, present,
tayo, walang susunod sa atin, ano mangyari sa Mendez? Pag wala ng Kristiyano sa Mendez, ano mangyari sa Mendez? Pag wala ng Kristiyano sa lugar mo, ano mangyari sa lugar mo? Pag ang pamilya mo, hindi Kristiyano, kung makapangasawa ka ng hindi Kristiyano, makapangasawa ka ng adik, lasinggero, drug dealer, patay ka. Buti ko yung pusa. Yung pusa asawa. Isang suksok po eh. May ano doon eh. Anong term mo na? So, new heaven, new earth. Kaya, tingnan natin ang ilang taon ka ngayon? Ilang taon ka ngayon, ha? Ang ating tingnan langit. Nakapunta sa langit. So, paano ka makapunta sa langit? Nabuhay ka pa ngayon. Ibig sabihin, ano gagawin natin para ka? Yung requirement pupunta sa langit. Ayun ang gagawin natin. Mabunga. Tama po ba? Kasi ang mabunga sa atin parang puno. Na kung saan, lumalaki, nagkasanga, nagkabunga. Tapos nalaglag yung bunga at nabunga ulit. Ibig sabihin naman sa atin, dapat ang yung lahi, ma-preserve yan. Magkita ang tawag ng remnant. Hanggat hindi mo dumating si Jesus, manatili kay Kristo. Ano po ba? Tinan mo kung ikaw imagine. Ikaw lang ang maging Kristiyano sa pamilya mo. Tapos mamatay na tayo. Pag namatay na tayo. So, nandun ka sa langit, nakatingin ka sa lupa. Ang anak mo o apo mo hindi Kristiyano. Matuwa ka kaya? Ay, ang anak ko, grabe, pumatay. Ay, nakulong. O, nagdudroga, naghihintid na naman. Matuwa ka kaya nasa langit ka? Mag-alala ka ngayon, di mo ba? Kaya nga, kung titingnan natin, kung kayo nag-aaral, parang iniisip nyo na pag ako makatapos, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganun. Mag-asawa kang maganda, mag-asawa ng gwapo, pupunta ako sa ganitong bansa. Di ba ganun iniisip nyo? Bibilihan ko si mama at papa ng ganitong ng helicopter para hindi na maglakad. Ganun ba yun? Wala kang parking ng helicopter. No? So hindi yung iniisip natin. Kung nag-isip ka sa future mo physically, isipin din natin ang future natin, spiritually na makarating tayo sa langit. Tama po ba? Pero bago yan, buhay ka pa. Mamuhay tayo na parang kung anong sinasabi ng Biblia. Palakpakan natin ang Panginoon. So, 2 Peter chapter 3 verse 10. Ready ko, basahin. So ito yung ano natin, home base. Sa Old Testament, ang promise lang nila, ang home base nila Kanaan kasi nandun na lahat. Pero ito yung basahin. Ready, go. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly life. Kaya sinabi ko sa inyo, kung tayo namuhay, ever, pag walang masunod sa atin, wala na rin. Kaya ngayon, habang tayo nasa Panginoon, manatili tayo sa Panginoon. Tama po ba? Manatili. Sabihin mo, tapigin mo, o usap pa rin, sabihin mo, manatili ka sa Panginoon. So, mga bata, sabihin mo, manatili ka sa Panginoon. Hoy, sinisigo, makita ko sinisigo. Yan lang, manatili ka sa Panginoon. Basa? Coming about
Napakaganda dito ba? Pag sinasabi, I saw the new heaven and new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Sino to? Yung mga nauna. Na mga walang Kristiyano, wala na. Passed away and there was no longer sin. And you see? World. Mga worldly desire. I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Spiritually yan, darating talaga oras na bababa yung new heaven and new earth. Pag sinasabing new heaven and new earth na bababa, hindi literal na bababa sa physically. Tama po ba? Saan kayo ilagay ito? Dahil si Kibuloy, bumili siya ng isang lugar na kung saan yun ang kanya tinatawag doon bababa ang Panginoon. At mga astronaut naman, hinahanap nila ang langit saan? Doon sa labas ng Earth. Oo, isa sa ano nila yun. Hinahanap ng iba naman, nagdidig sa ilalim ng lupa ng napakalaki para iniisip nila nandun si Earth. Pero mga kapatid, ang bagong langit at lupa na bababa, physical ay spiritual yun. Spiritual siya. Tama po ba? Kasi ang sabi dito, aakyat tayo sa langit, mapalitan ang ating ito. Mapalitan ito ng puti. Kasi itong sinatawag na tent. Ang tunay na tao nasa loob mo, yung spirit mo, tunay na tao yan. Kaya ito nagkakasala. Yung loob natin ay nasa yan ang perfect. Yan ang kunin ng Panginoon. At doon tayo titira saan? Sa bagong langit at bagong lupa. Dress, prepared as a bride ay ito. Beautifully dressed for her husband. Sinong husband natin? Ang Diyos. So yung ating hope yan. Tayo po tumayo. Gusto kong awitin po natin yung na dyan. Yung Holy Forever, sabay-sabay natin ulitin. Awitin.
Ihanda pa natin ang puso sa ating pagbibigay sa Panginoon. Dadako na po tayo sa ating title of prayer. Nais ko pong basahin ang Lucas 21, verse 1 to 4. Pinagmasdan ni Jesus ang mayamang may dalang mga handog sa templo. Verse 2, nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang nagtulog ng 50 century. Verse 3, sinabi niya sa mga alagad ang hinahandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa hinahandog niya. Verse 4, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila, ngunit ang kanyang binigay ay ang buong kanyang gawin. Mga kapatid, ang pagbibigay ay hindi lamang sa halaga ng pera na ibibigay sa sumpa, kundi ang pagbabalik natin para sa iyo. Kaya ating buong puso. Nais ni Lord, i-empty natin ang ating sarili sa Kanya, gaya ng isang binigay dito sa verse. Ay binigay niya ang kanyang kabubuhay para lang sa Diyos. Nakita rin natin kung gano'n nalulugod si Lord sa mga ganitong bagay. Even the Lord, nung bumaba siya dito sa mundo, tinanggal niya ang pagka-Diyos niya to us to this way. Kaya bilang mga anak niya, bigay at isuon natin yung buong natin sa Kanya. Simulan natin ngayong araw nito at sa susunod pang mga araw. Bigay natin ang buong sarili sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ating ko ipanalangin ang ating testimony. Bless Lord, Heavenly Father, Lord, our leader, bless these lights and offering, Lord God, na nagamit namin ito sa sambahan, Panginoon, o naman ang aming bibigay, Lord God, kung man, malaki, maliit man, malaki, Panginoon, ang mga bibigay man, Panginoon, wala, i-bless mo ito, Lord God, mga Lord God, ang pinagkakitaan, trabaho, Panginoon, ay ma-bless pa, Panginoon, Lord God. At ingatan niyo, Lord God, sa pang-araw-araw na yung buhay, Panginoon, ang Lord God, ang bibigay, Lord God, na ilang ang aming mga itong Panginoon, kundi ang aming sarili, Lord God, buong puso, buong lakas, Lord God. At ang ito, Ama, ay isama tinataas ng dalangin, aming pangalan lang, Jesus, ang lahat po yung sabi na, Amen. Tayo po yung magbigay, nagkala sa ating puso. Tayo po tumayo para sa ating victory song. Hallelujah! Buhay yung pinabuhay pa ba ang bawat isa? Yes! Hallelujah! Basta para sa Panginoon. Tayo at tayo sa siyaw. Awit sa Diyos sa buhay. Kaya galaw-galaw. Let us rise, itaas po natin ating kamay. Hallelujah. Yan, hallelujah. Yan ang simbolo ng pagsuko sa Panginoon. Nandito ang Diyos sa ating kalagitnaan. Ibig sabihin, pag nandito ang Diyos, ang presensya ng Diyos, nandito ang kanyang pagpapala. Kagalingan, kalakasan, pag-asa. Hallelujah. Praise God from home. Oh, blessings flow, praising all creatures here below, praising above the heavenly host, praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and grant you peace now and forevermore. Amen. Amen.
Amen.
In Jesus' name, may lahat mga sabi na,